Isipin mo ipinanganak ka sa isang lugar kung saan sagot ng gobyerno ang buong pag-aaral mo. Kapag nagpakasal ka, bibigyan ka nito ng humigit kumulang $11,000 at libre pang 5-star wedding venue. Kapag nagkaanak ka, may grant din para doon. Kapag kailangan mo ng bahay, bibigyan ka ng gobyerno ng libreng lupa at pautang na walang interes para makapagpatayo rito. At kung lumipas man ang maraming taon at hindi mo pa rin kayang bayaran ang utang, buburahin na lang ito ng gobyerno parang walang nangyari. Walang income tax. Bukod pa sa regular mong sweldo, padadalhan ka pa ng gobyerno ng dagdag na $2,000 kada buwan basta nagtatrabaho ka sa private sector. Libre ang healthcare mo. Subsidized ang utilities. Mas mura ang groceries mo kaysa sa mga kapitbahay na bansa. Kapag nawalan ka ng trabaho, may insurance. Kapag nagkaanak ka, may paid leave. At kapag namatay ka, gobyerno pa ang sasagot sa libing mo. Hindi ito fantasy, hindi ito Scandinavia, hindi ito Texas, at hindi rin ito palabas sa Netflix. Ito ay Abu Dhabi, isang emirate ng ASEAN na may humigit kumulang 340,000 mamamayan. At lahat ng benepisyong ito ay ibinibigay nila ng hindi kumukuha kahit isang sentimo ng income tax. Kaya ang tanong, saan nanggagaling ang pera? At ang sagot ay hindi lang simpleng oil money. Noong 1958, simpleng fishing village lang ang Abu Dhabi, walang maayos na kalsada, paaralan o ospital. Pagkatapos, nakakita sila ng langis. Karaniwan, dito nagsisimulang pumalpak ang kwento ng maraming bansa. Kapag biglang dumating ang napakalaking oil money sa gobyernong hindi handa, kadalasan nauwi ito sa korupsyon at pagbagsak ng ekonomiya. Nangyari ito sa Venezuela, Nigeria, Libya at Angola. Pero iba ang naging desisyon ng Abu Dhabi. Hindi nila itinuring ang oil money bilang permanenteng kita. Tinuring nila itong seed capital, isang minsanang oportunidad para bumuo ng sistemang kikita kahit wala ng langis balang araw. Dito nagsimula ang kanilang machine. Una ay ang ADNOC, ang Abu Dhabi National Oil Company. Hindi lang sila nagbebenta ng langis. Nagbebenta rin sila ng maliit na bahagi ng kumpanya sa malalaking investors tulad ng BlackRock. Bilyon-bilyong dolyar ang pumapasok kapalit ng minority stakes habang hawak pa rin nila ang kontrol sa operasyon. At ang perang iyon, hindi ginagasto sa luho o sobra-sobrang government spending. Diretso ito sa sovereign wealth funds. Halos $1.7 trilyon ang kabuuang halaga ng tatlong pangunahing pondo ng Abu Dhabi. Ang Elizi ay parang napakalaking vault ng investments. May-ari silang properties at investments sa buong mundo kabilang ang tech companies at infrastructures. Ang Mubadala Investment Company na may humigit kumulang $300 bilyon na halaga ay isang venture capitalist. Pagmamay-ari nito ang Global Foundries, isa sa pinakamalalaking gumagawa ng semiconductors sa mundo. Ang mga chips sa iyong cellphone, laptop at sasakyan, malaki ang posibilidad na ang pabrika na gumawa nito ay may bahagi na pagmamay-ari ng Mubadala. Isa rin itong malaking investor sa Silver Lake, isang private equity firm na may hawak ng Ultimate Fighting Championship. Pagmamay-ari nito ang The Shard sa London, mga daungan sa Australia, at malalaking bahagi ng mga kumpanya sa teknolohiya sa Amerika. Samantalang ang Lidl ang nagpapatakbo ng mga strategic industries gaya ng Etihad Airways, ports, at food supply chains. Ibig sabihin, isang beses lang kumita ang langis, pero habang buhay kikita ang investments. Hindi lang financial assets ang binili nila. Noong 2008, binili ni Sheikh Mansour ang Manchester City Football Club.
akala ng marami, luho lang iyon. Pero hindi. Tuwing nananalo ang Manchester City, daan-daang milyong tao ang nakakakita ng team visit Abu Dhabi at Etihad sa jersey ng team. Soft power iyon. Hindi lang bumili ang Abu Dhabi ng isang football club. Isang pro-state na karamihan sa mundo ay hindi man lang matukoy sa mapa ay naging isang global lifestyle brand. Hindi lang sila bumili ng football club, bumili sila ng permanenteng pwesto sa bawat mahalagang mesa sa Europa na nakabalot sa tropeo ng Champions League. At mas mura pa kaysa tradisyonal na diplomacy. Ngayon, ano ba talaga ang natatanggap ng isang mamamayan? Simula pa lang sa kapanganakan, may grant na agad. Kapag nagpakasal ka, may dagdag na pondo mula sa marriage fund at subsidized wedding halls. Kapag gusto mo ng bahay, may libreng residential land ka. Noong 2025 lang, mahigit $4.1 bilyon halaga ng housing packages ang ipinamahagi. Hindi voucher. Hindi discount. Titulo ng lupa mismo. Pagkatapos, may zero interest loan para makapagpatayo ng bahay. Walang catch, maliban sa isa. Kailangan mo itong bayaran balang araw, maliban kung hindi mo kaya. Dito pumapasok ang Nkrumah. Ilang beses sa isang taon, bago ang National Day at bago ang Eid, naglalabas ang Emir ng AV ng isang royal grant na tinatawag na Nkrumah. Sa praktikal na kahulugan, ibig sabihin nito ay libo-libong mamamayan ang gigising na may notification mula sa gobyerno na nagsasabing na clear na ang utang mo. Mga mortgage, car loan, personal na utang sa bangko, lahat nawawala. Sa huling bahagi ng 2025 at unang bahagi ng 2026 lamang, mahigit $130 milyon na personal na utang ang tuluyang binura sa isang anunsyo. Hindi ito restructuring, hindi rin pag-delay ng bayad, kundi tuluyang erased. Mayroon ding tinatawag na NFIS. Pero bago ko ipaliwanag kung ano ang NFIS, hinihikayat ko muna kayong pag-isipan kung paano ito ikinukumpara sa sarili ninyong gobyerno. Paki-comment at share mo na din. Balik tayo sa NFIS. Kung nagtatrabaho ka sa pribadong sektor, sa bangko, tech company, o anumang pribadong kumpanya, nagbibigay ang gobyerno ng buwanang dagdag na hanggang $2,000 sa iyong sahod. Basta ikaw ay mamamayan na nasa ganitong trabaho. Hindi ito bonus at hindi ito nakadepende sa performance. Isa itong permanenteng subsidya na layunin gawing mas kompetitibo sa pananalapi ang trabaho sa pribadong sektor kumpara sa mga trabaho sa gobyerno. Para naman sa edukasyon, kung makakapasok ka sa mga prestihiyosong universidad sa mundo, gaya ng Harvard, Oxford, o iba pang elite na paaralan, sasagutin ng gobyerno ang buong tuition, pati na ang first class na pamasahe, buwanang allowance para sa pamumuhay, at kumpletong health insurance para sa iyo at sa iyong pamilya. Habang ang mga estudyante sa Estados Unidos ay nagtatapos na may average na $37,000 na utang, ang mga mamamayan ng Abu Dhabi ay lumilipad sa business class papunta sa kanilang pag-aaral. Libre ang serbisyong pangkalusugan. May subsidya rin sa mga utility o bayarin sa kuryente at tubig. Sa private sector workers naman, may monthly salary top-up ang gobyerno na hanggang $2,000 kada buwan para mas maging competitive ang private jobs kumpara sa government positions. Sa education, kapag nakapasok ka sa top universities tulad ng Harvard o Oxford, sagot ng gobyerno ang tuition, first-class flights, allowance, at health insurance para sa iyo at pamilya mo. Habang maraming estudyante sa Amerika ang nagtatapos na may malaking utang, ang mga estudyante sa Abu Dhabi ay business class pa ang biyahe. Libre ang healthcare. Subsidized ang utilities at pagkain. May unemployment insurance, maternity leave, paternity leave, at pension system. Pagdating ng retirement, maaari kang magretiro ng may full pension pagkatapos ng 20 hanggang 25 years of service. At sa lahat ng iyon, zero income tax. Ngayon, maubos din balang araw ang langis ng Abu Dhabi. Pero pag nangyari iyon, nandyan pa rin ang $1.7 trillion nilang investments sa buong mundo, ports, buildings, companies, sports teams, at iba pa, na patuloy nakikita para pondohan ang mga benepisyong natatanggap ng kanilang mga mamamayan. Hindi lang sila kumuha ng yaman mula sa lupa. Ang Abu Dhabi,
Binubuhisan nila ang mundo at ibinabalik ang kita sa sarili nilang mga tao. Karamihan sa gobyerno, binubuhisan ang mamamayan para punduhan ang estado. Ginamit nila ito para bumili ng permanenteng bahagi sa pandaigdigang ekonomiya.